guys! Welcome to my channel. So for today, pag-uusapan natin yung tungkol dun sa nag-PM sa akin. Ang sabi niya, paano kung sila pa daw? Alam nyo, para sa akin, kung sila pa, wala na akong magagawa doon. I mean, kung ginawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin para ipilit yung sarili ko dun sa asawa ko, para ipilit na ayusin yung relasyon naming mag-asawa. Pero yung asawa ko, pinipili niya talaga yung other woman. Ibig sabihin, kung sila pa, pinili ng asawa ko na yung babae over me. Kasi para maatim niya na masaktan uli ako ng second time around, after niyang nabigyan ako ng ganon kalalim na sakit, ibig sabihin, hindi na nagmamatter sa kanya kung ano man yung nararamdaman ko. So, masakit yun syempre para sa akin na pagdaanan. Pero alam nyo, at the end of the day, kung i-analyze mo yung sitwasyon, walang mangyayari kung maglulupasayak uli ako at magmamakaawa sa kanya. Kasi kung nung una pa nga lang ibig sabihin hindi na nagmatter lahat nung trauma na pinagdaanan ko, lahat ng mga kailangan kong mag-go through nung time na nalaman ko yung first time na yun nga may relasyon sila ng other woman. Hindi na yun pala nagmatter sa kanya. Kumbaga, nakita naman niya kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko para ulitin-uli niya at piliin niya yung other woman talaga over me, it means may malalim na talaga silang relasyon. So it means mas pinipili na niya yung other woman kesa sa akin. Isang bagay na napakasakit tanggapin, syempre, on my part. Kung ganun yung nangyari, wag naman sana. But anyway, ganun nga So it will be very hard for me to accept na dumating na sa ganong realization yung asawa ko na okay lang sa kanya na masaktan ako dahil mas gusto niya doon sa other woman. Ngayon, anong gagawin ko kung nalaman kong sila pa? Syempre, ang una kong gagawin is ipagpapatuloy kong tulungan yung sarili ko. Kasi una sa lahat, nung una pa lang nalaman ko naman na kailangan ko ng tulungan yung sarili ko. The moment na malaman ko na sila pa, mas kailangan ko pang tulungan yung sarili ko. Mas kailangan ko maging motivated. Kasi kung dati, I was so down dun nung time na nalaman ko, ngayon kailangan ko nang ibigay sa sarili ko yung sense of empowerment na nawala sa akin nung time na hindi ko alam kung saan ako huhugot ng love para sa sarili ko dahil nga naibuhos ko lahat dun sa asawa ko. So this time, I have to make sure to myself na kakayanin ko even without him. So again, of course, since wala ko dun sa sitwasyon na yon, I'm sure kapag iniisip ko, mahirap talaga pagdaanan yon. Pero yun nga yung lagi kong sinasabi, kung iisipin mo rin naman, kung i-analyze mo ng mabuti, wala ka na talagang ibang magagawa kung naibigay mo na lahat, nailaban mo na lahat, naisuko mo na lahat kay Lord, na-surrender mo na lahat ng mga kailangan mong isurrender, ganyan, pero ganun nga ang nangyari. Ang ending is, you really have to help yourself. Hindi po pwede na hahayaan ko yung sarili ko na maging miserable. Diba? Miserable na nga yung ginawa nila sa akin. Tapos, syempre, dun sa time na malalaman ko na sila pa rin, mas lalong magiging miserable ako kung hindi ko tutulungan yung sarili ko. So, paano ko tutulungan yung sarili ko? Syempre, una sa lahat, kailangan i-accept ko na wala na akong magagawa. Sa totoo lang, lagi ko isa to sa pinaka mahirap na kinailangan kong matutunan. Kailangan kong mag-focus dun sa mga bagay na meron akong control. Dun sa nararamdaman ng asawa ko, wala akong control dun. Pero dun sa kung ano man ang magagawa ko para matulungan yung sarili ko, dun meron akong control. So, syempre, katulad naman ginawa ko nung first time, sa tingin ko nakatulong sa akin, is like for example, nanood ako ng mga motivational videos. Very effective yun sa akin. Kasi nga, di ba, nung buntis ako, I've learned hypnobirthing. Well, para sa akin connected yon kasi natutunan ko sa hypnobirthing about positive affirmations, training your mind to become positive. Lahat yun nakatulong sa akin nung nanganak ako para maging in control ako dun sa panganganak ko. In the same way, sa tingin ko, nag-a-apply yung concept na yun dun sa pag-move on. You have to train your mind to be calm, to be positive. Yung i-visualize mo kung ano yung ina-attempt mo, yung gusto mong goal mo, at yun ang gusto i-achieve mo by means of visualization and positive affirmations. So,
Sa una, magiging mahirap yon kasi yung parang ini-imagine mo lang na na you're gonna move on. Pero alam mo, yung pag-visualize mo, yung mindset mo, when you try to change your mindset, malaki talaga ang bearing nun. Kasi, malaki ang difference nung awang-awa ka sa sarili mo, yung down na down ka, yung nagde-dwell ka sa pain at ang iniisip mo lang ay kung papaano ka makagante versus dun sa ang iniisip mo ay kung paano mo tutulungan yung sarili mo, how can you empower yourself, yung part na ginagawa mo yung bagay na yon and when you're focusing on that positive side of it, mas nagkakaroon ka ng confidence and sense of empowerment to be able to move forward and to keep moving forward. Yun yung nangyari sa akin. Fortunately sa akin, ang naging journey ko is that I was able to do that together with my husband. Kasi fortunately and by God's grace, yung asawa ko na-realize niya yung mistake niya. And I am looking forward to more realizations from my husband. But then again, if he chooses to do it all over again and make me feel that kind of pain all over again, hindi ko na siya hahayaan pa na bigyan pa ng space dito sa puso ko. Like I said, I know better this time. And isa sa mga natutunan ko nun is to help myself and to love myself. Give myself enough love that I need para hindi ko na kailangan mag-beg ng pagmamahal from other people kahit asawa ko man yan. So yun lang guys, I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel. And lagi nating isipin to keep on moving forward and think positive and choose to empower other people.